Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. At thank you po sa pagtuturo. I'm so speechless. Talagang nakaka-bless ang inyo pong heart as a pastor. Ramdam na ramdam namin. Feeling namin lahat kami miyembro nyo po ngayon. Kayo po ang pastor namin. O di ba, mentor na mentor. Talagang feeling ko miyembro ulit ako eh. Hindi ako nagpapastor eh. Amen, amen. Dapat pala i-charge na nating bishop ito si Pastor Joel. Pastor of pastors eh. Yan, so pag-pray natin yun. At sige po, kung may magandang gabi po sa mga kasama natin sa live streaming sa Facebook page nating Mobile Bible School. Sa mga hindi habol na mag-join, pwede po nating i-replay po ito. Meron din po tayong na-i-upload sa YouTube na first module natin, yung unang lesson po natin sa Pastoral Theology. Pwede po natin yung balik-balikan. And good news po, meron po tayo ditong nailagay din po sa website natin. Papakita ko lang din po. Share natin. Yeah, may nakikita po ba tayo? Na Mobile Bible School? Meron po, Pastor. Yan. So dito sa website natin, ito ay subject course na under po ito ng doctorate, Pastoral Theology course. At dito po makikita nyo ang atin pong syllabus, and isinama na rin po natin dito yung details nitong module 1. Meron tayong manual, mas mahaba yung paliwanag po nito. Meron po tayong student workbook. Ito po ay free. Pag kinlik nyo po ito, kailangan nyo po itong sagutan, lalong-lalo na sa mga self-pacing, sa mga modular, correspondence. Ito po ang kailangan nyo pong i-click at sasagutan nyo rin po yan. So loading po siya, wait lang tayo. Yan. So may mga blank po dyan. You need to answer this and send nyo po sa ating email. Meron din pong multiple choice. Then sa mga hindi willing manood, bibilhin lang nila yung student workbook at saka yung teacher's manual. Babasahin nila ang teacher's manual and then pwede nyo pong sagutan ito. Kasi may mga tinatawag tayong correspondence, hindi po sila nanonood. Ang gusto lang nila yung babasahin and answering. Lalong-lalo na sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na sa bawat aralin. Tayo'y natututo sa teolohiya. Yan, medyo naghang po tayo. Sabay-sabay ay lumalago tayo. So balik tayo sa website. And nandito yung tatlong review ng atin pong lesson last week. Yung pastor as a shepherd, pastor as a servant leader, and pastor as theologian. Yan, nandiyan po yung mga itinuro ng ating mentor sa pastoral theology, si Pastor Manalo. So sa mga
may question, mag-question po at meron tanong si Bishop Malindog. Free naman po, sabi niya. Free po manood, free mag-download ng student workbook. Wala pong problema. Free po yan. Pero kung gusto nyo na maisama ito sa TOR, i-enroll, magkaroon ng certificate, you need to pay for the certain units. Yun po lagi ang ating offer. So sa mga reflection natin at gustong may share about sa experiences as a pastor, pwede po nating i-share lalong-lalo na yung pagdating na sa burnout, grabe. Straight to the heart. Sa akin din parang ako na-depress din ako actually. Naglagalag nga ako as a pastor. Naging runaway pastor din ako dahil sa oo, tinakasan ko yung problema. Pati yung pamilya ko tinakasan ko Tapos parang nagkaroon din ako ng hindi magandang testimony as a pastor, pero ni-restore tayo ng Lord dahil alam nyo, isang magandang testimony na may share ko sa inyo. Totoo yung sabi sa Psalms na kapag ikaw ay nagtatago sa kasalanan or meron kang pet sin, God will not prosper you. Yun yung nakalagay sa Bible. If I continue in my iniquity, the Lord will not prosper me. O the Lord will not hear me, sabi sa King James Bible. Saan ba, ano yun? Mamaya i-encode ko. Sa Psalms po yun. At nung panahon na dinenounce natin yon, tuloy-tuloy talaga yung blessing ng Lord. Kaya actually mahirap magpastor, pero lalong ihirap yan kapag hindi tayo nagiging honest, wala tayong word of honor, then mahilig tayo mag-disrespect ng kapwa natin, wala tayong temperance. Doon tayo medyo nagkakaroon ng tinatawag na parang natitisod yung ating yung paligid natin, kasama na yung mga miyembro, lalong-lalo na ang pinaka naisasangkalan dyan yung immediate family natin, di ba po? So isang malaking kahihiyan yun. Kaya napakaganda po na habang may panahon pa, kahit sabihin natin matanda na tayo, konti na lang natitira, ay may karapatan tayong ma-restore. Amen? Karapatan tayong ma-restore. Re-restore tayo ng Lord. So sa mga gusto mag-share ng kanilang Amen burnouts po, amen. and about may mga questions about sa ating natalakay, masasabi ko lang, remember your calling. Bakit ka pumasok? What is your deepest why? Diba? We all know that the enemy wants to make us forget why we started Bakit ka ba nag-start? Bakit ka nag-oo? So we have to recall the fire that once burned in our heart nung tayo itinawag. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 1 verse 6, fan the flame, the gift of God. Fan into flame. Parang pag-alabin mong muli, ablaze. Be on fire. Yung first love mo sa ministry noon, anong nangyayari? Kailangan bumalik ka sa ganung klaseng alab. Huwag kang papatalo dun sa problema mo. Go back to God. Don't rely on yourself. Rely on God. Kasi hindi naman tayo nagre-rest lang sa shoulder natin. We have a great shoulder to lie on. Amen. Yun yung shoulder ng Lord. Ang ganda nga nung kantang He can carry the weight of the world upon your shoulder, di ba? Yeah. I know my brother that He can carry you. Ano ba yung kanta yun? Lumang kanta na yun And mag-reconnect tayo kung ano yung purpose natin. Ano ba purpose mo? Bakit ka nagpastor? Ba't ka nag-minister? Ba't ka nag-ministry? Reconnect mo sa purpose mo.
we are called not just to work but to worship. And yung work na yon, gawin mong worship. Kasi ang nakakapagod, pag iniisip natin, ginagawa natin yan para kay brother, kay sister, sa family lang. Kung iniisip mo yan para kay Lord yan, di ka mapapagod. Diba? Amen po ba? Kaya, before tayo mag-seek ng revival in the church, seek natin yung revival in our hearts. Kasi sabi nga, we cannot force something that we don't have. And we cannot pour if we are empty. Wala tayong maibabagsak kung empty tayo, di ba? Kaya kung may burnout man sa atin, God is not yet finished with you. He is the one who will renew your strength. He is the one who will restore your soul. He is the one who called you and to complete His good work, what He began, because He is the author and the finisher of your faith. So we have to rise again. In Isaiah chapter 60, arise and shine, for the light has come, and the glory of the Lord shall be risen, or shall rise upon you. Amen. So let's be wary and rest in God. But after that, let the fire of God burn us once again. Burn anew. Because our good shepherd has not forgotten our labor of love unto Him. Yun ang sabi ng Lord. For our labor of love are not in vain. So, He will never leave us nor forsake us empty-handed. So, praise the Lord. So, sino po pong gusto mag-share? Ako, Pastor, sandali lang po, konti lang po, no? Sa ano po ng po. Magandang gabay po sa inyo, no? Napakaganda po ng ng message po ng Lord sa atin lahat, ano? Lalo na doon sa mga may ministry po talaga, no? Talagang nag-impart lang sa akin talaga yung talagang dadanasin po talaga natin yung mga hirap bilang isang lingkod po ng Actually, ang masakit pa nito yung kamang gagawa minsan yung nagpe-persecute sa atin, no? Pero hindi yun ang katapusan, hindi yun ang binigay sa atin ng Lord Kasi talaga namang sabi niya nga kung sino yung maging disciple niya, kailangan first is tatlong bagay First, you have to deny yourself, no? Surrender mo yung sarili mo. Yung mga pride mo talagang hindi lulunok yan. Ilabas mo kasi kapag nilunok mo, andun pa lang yan pero kapag nilabas mo, talagang mawawala yan you know? Tapos yung isa pa, yung sabi niya, take up my cross. Diba? Kung paano yung hirap na dinadasan ng Panginoon, madadadasan din natin. In fact, mas malupit pa nga yung dinanas ng Panginoon sa atin, pero yun talaga kailangan i-follow natin siya. Yung sabi niya, i-follow, then follow me. Kung ano yung ginawa ng Panginoon, i-follow natin. And of course, nagtagumpay siya, di ba? So ganun din po tayo. Kaya maganda po yung naging mensahe po ngayon. Talagang very bold po ang pagkakagamit po kay Pastor Joel po. Talagang marami tayong natutunan. Kaya mahalaga po talaga ito Isa rin tong refreshment sa atin Para bang tagka-uhaw tayo sa salita ng Lord. Ito yung magiging inumin natin. Ito yung kalakasan po natin. Yun lang po, Pastor. Salamat po sa inyo. Thank you po. Amen. Maraming salamat po. Totoo po. Ang pastor palagi nagpapainom. Pero ang totoo, siya rin mismo ay uhaw at gutom. Yan. So, sinong nabusog? Mag-share na tayo ng ating mga feedback sa ating narinig ngayon. While there's a time. Brother Paulo, Pastor Paulo ng Dream Purpose, baka gusto niyo magsalita.
Sabay-sabay ay lumalago tayo. Si Pastor Amador muna. Sige po, Doc, salamat po. Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Nag-strike sa akin yung tinuro ni Pastor Joel, yung burnout. Kasi po ay talagang sa totoo lang, tayong mga lingkod ng Diyos ay hindi po ligtas dito. Ako man po ay nakaranas ng burnout sa ministry dahil hindi po biro yung mga dinaanan ko rin. Noon po kasi kami ay nagsisimula sa ministry. That was 1996. I am only 27 years old. At yung pong church na na-handle ko ay meron ng mga tao, hindi po kumbaga sa bata, hindi sa akin lumaki. May mga sungay na. At dahil bata ako, at mga may edad na yung na-handle ko ang church, talaga po na sinisino ako that time. At ang sinasabi sa akin, napakasasakit. Ang nadidinig ko sa kanila, yan ang hirap makipag-usap sa, kumbaga parang sinasabi na sa akin na walang aral. Talaga namang wala akong aral that time. Talagang gusto ko nang mag-back out dahil yung burnout sa ministry, tama naman si Pastor Joel, pag hindi ka nagtiwala sa Diyos at hindi mo ini-utter sa Lord, lahat ng burnout mo o lahat ng problema mo, talagang bibigay ka. Akala ko po, ang isa pa sa pinakamabigat na burnout na naranasan ko, nung ako po yung mag-aral na, gawanan dahil hindi naman kaya talagang i-support ng church yung pangangailangan ng pastor, lalo na may anak na. Nagtapos po ako ng college ng aking baccalaureate. Education po yung natapos ko. Akala ko pag natapos ako nito, tapos ang problema. Dahil pwede akong makapagturo. Nung ako po ay nakapagturo naman, doon naman ako inatake ng kaaway. Talaga pong grabe yung pagsubok na naranasan ko noon. At talagang, to tell you honestly, ay nagkaroon po ako ng third party. Ang pinakamasakit nito, mga estudyante ito. Kaya yung naranasan kong burnout, talagang nawala ako sa ministry. Iniwan ko yung ministry at iniwan ko sa may bahay. Halos sa pakiramdam ko sa sarili ko, dapang-dapa ako. At pakiramdam ko sa sarili ko, parang napakarumi ko at wala na akong karapatan na maglingkod muli sa Diyos. Pero nung matutunan ko yung itinuro ni Pastor Joel, talagang sa Diyos mo hingiin yung lahat-lahat para ma-restore ka uli, magbalik uli yung dati mong init paglikod. Doon po ako unti-unting nakabawi. Halos talagang nalimutan ako ng aking pamilya doon sa nangyaring experience na naranasan ko nung ako nasa pagtuturo na. For almost 14 years po akong nagturo in college. Kaya masasabi ko po na talagang totoo tayong mga pastor, lagi tayong target ng kaaway at gusto niya tayong pabagsakin, hindi lang tayo maging ang ating pamilya. Kaya tama po si Pastor Joel. Salamat Pastor Joel dahil doon sa encouragement na talagang walang ibang tutulong sa atin kundi ang Diyos. Walang ibang magre-restore sa atin kundi ang Diyos. At patatawarin tayo ng Panginoon o gaano mang kalaki yung ating kasalanan kapag sincere yung ating puso tulad ni Haring David nang humingi siya ng tawad. Ito po ako ngayon at nakabalik sa ministry. Kaya salamat po. At talagang habang nagtuturo si Pastor Joel ay nare-remind ko yung burnout na sinasabi niya dahil naranasan ko personal. Salamat po, Doc. Salamat po at salamat po sa lahat. Amen. Maraming salamat po, Pastor Amador.
And talagang we're all ministering by grace. Talagang by grace lang talagang ating ministry. And because of those grace, we have also God's grace to receive souls na hindi kaaya-aya, di ba? Pero minamahal natin sila bilang tupa ng Panginoon. Oo. Kahit kambing nga, inalagaan din natin eh. Nanunungay pa. Pero wala tayong karapatang palayasin sila. Tanging ang Diyos lang talaga ang may karapatang humatol. So, Pastor Noel Panes, you can ask your or give any reflection or encouragement sa mga kapwa nating mga pastors. Gandang gabi po sa ating pastor. Baka gusto niyo pong mag-open ng video. Pastor Joey. Opo. Talagang nakaka-bless. Tanong ko lang po, Pastor. Si Pastor Tuturo. Ano po yung masasabi niyo doon sa mga, for example, nagkaroon ng division ang isang church through between pastor. Minsan ganun. Apo. Sa palagay niyo po, Pastor, ano kaya kasi sabihin natin parehas may tama, parehas may mali. Tapos yung pinaka-head magko-curse. Sabi, rebellious spirit to. Kakalat sa mga member, huwag kayong sasama dyan. Kasi ganyan yan. So, sa palagay niyo po, Pastor, ano pong magandang dapat talaga sa mga Parang ang gusto nyong tanungin, paano ba i-handle ang division? Kasi normal po yun eh. Sa tingin ko parang normal na po kasi ito eh. Kahit sa Bible pa lang in Acts, nagkaroon din ng division diyan nung isasama sana ni Pablo si Barnabas ata yun yung ang gusto niyang kasama si Mark, which is ang sabi niya iniwan sila sa ere noon if you will read the context of Mark. So ayaw niya, kaya ang isinama niya si Silas. So parang nag-break away sila noon. Pero still iisang pa rin kingdom ng Lord. Tayo bagamat hindi ganoon, iba-iba man ang name, still nasa isang kingdom tayo. Yun lang ang problema talaga. If lumipat ng isang bangka, ikaw man or sila, wag mong bubutasin yung bangkang inalisan mo. Yun ang problema kasi ng ibang mga pastor 'di ba? Binubutas nila yung ibang bangka. Ibig sabihin, naninira sila. Bagamat sabihin mo na totoo, you have to protect them. To protect your peace. Ngayon, kung gusto mo talagang mag-burst out or kasi kailangan mo rin alam mo, ang isang taong napuno ng sama ng loob, kailangan talaga ng outlet. Defense mechanism yan So may iba't ibang defense mechanism ang ibang tao. Yung iba iniiyak na lang, yung iba idinadaan sa pag-alagala, sa paglalayas. So pag-iinom, yung iba mga ganon, pagbabackslide. Yung iba naman pagbo-voice out ng sama ng loob, lahat na lang ng hindi maganda, marirecall niya yun, and then yun yung sasabihin niya. So bagamat sabihin mo totoo, still part yun ng paninira, and that's unethical. Humanap ka lang ng isang tao na pagkakatiwalaan mo at sa kanya mo i-voice out lahat. Yun ang pinakamagandang paraan. Kaya yung mga taong yun sinasabi niya nagka-curse, parang na yan parang witchcraft na rin yun nang kukulam Parang ang gusto niya sa kapwa niya, meron akong kilala na pastor. So, umalis sila sa isang organization na sa pinaka father nila. And then, ang sinabi ba naman nung pastor na yon, pag umalis kayo dito, matutuyo kayo. Sabi niya ganyan. Matutuyo, yun yung word. Pero, kabaliktaran na nangyari. Naka third floor sila, naka rooftop,
ang kapilya, laki. Naka-aircon, naka-digital sounds nila ngayon, naka-Montero, anak ng pastor. Pinrasper sila ng Lord. Kasi ang sabi naman sa Bible, kapag hindi ka deserving sa sumpa, para lang ibong lilipad at dadapo, or babalik yun sa taong nagsabi nito. Kaya mag-ingat tayo sa pag-voice out ng negative. Amen. Tularan natin si David na nung pinalaya siya ni Absalom, or umalis siya sa kaharian dahil kay Absalom, at sinusumpa siya ni Shimei, yung ewan ko kung pamangkin ata to or basta kamag-anak ni Saul. Yan, mamatay tao. Sabi niya ganyan. Basta sinumpa siya, ang daming pang tutungayaw. Tapos si Abishai, sabi niya, bakit hinayaan mong tungayawin ka nitong taong to? Hayaan mo ko, tatagpasin ko tong ulo niya, sabi niya. Pero ang sabi ni David, hayaan mo siya. Malay mo, parang hindi niya gagawin 'yon kung hindi pinahintulutan ng Lord. So hindi niya ginagamit nga yung salitang padalayan ng kaaway, padalayan ni Satanas. Di ba ganun kadalasan pag may mga hindi nangyayari sa loob ng church, ayan, mga ginagamit ni Satanas yung mga taong to. Pero iba ang mindset ni David eh. Sabi niya, hayaan mo siya. Malay mo, parang pinahintulutan ito ni Yahweh na sumpain ako upang maawa siya sa akin. Nagets nyo? At nahabag nga si Lord sa kanya. Namatay tuloy si Absalom. So sabi niya, ang isa pang nasa isip ni David, pag nahabag ang Diyos sa akin at pabalikin ako dito para makasamba ulit sa templo. So ang focus niya kasi ng restoration is worship pa din. 'Di ba? So yun ang magandang talaga. Kung sa disciplinary action dapat ay worship pa din ang target and purpose nun, disciplining and worship. Ganon din sa restoration. So yun ang nakita ko na problema sa mga churches. Hindi dapat yan nagsisiraan. Ang tawag ko dyan ay divine division. Pinahintulutan niya ng Lord. At si Lord mismo ang gumamit kay Pablo na magkawatak-watak ang mga Kristiyano sa Acts chapter 3, 4, 5, 6, 7. Diba? Dahil iisa na lang ang kanilang pinagkakainan. Common. Parang komunista sila eh. Pera ng isa, pera ng lahat. Benta lupa para sa lahat. So komunista ang sabi ni Lord, go di ba? Pero parang Babel na naman ang tinatayo nila. So God used Saul, si Paul to scatter them para matupad yung and ye shall be witnesses into Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost part of the world. So hindi natin pwede sabihin, nandiyan na si Pablo, padala ni Satanas. Kasi yun yung mga mindset ng mga miyembro at mga pastor ngayon. Kaya minsan ayus-ayusin din natin sarili natin. Kapag tayo yung ginawan noon or tayo yung biktima ng iniiwan tayo or dinivide ni leader yung church or tayo yung umalis, then minamasama man tayo, hayaan nyo. Yun yung part ng Lord to bless us. Kung ginawa mo yon at alam mong galing kay Lord yung kahit mali ka pa o tama ka, kung hinayaan ng Lord yun, God would still bless us. There's a blessing to stay, there's a blessing to go. Parehas na may blessing yan. So, yung healing lang talaga ang process. Kila Pablo po mabilis po yung healing pero ngayon parang ang tagal yung taon. Yung healing process, opo. Head pastor na sa loob na siguro mahigit isang taon na narinig ko naman sa iba pero ang ginaganti ko lang glory to God dahil sinasabi
Pero one time, nag-meet kami. yung time na yun, nagulat ako, siya yung biglang nakipagkamay. Kaya sabi ko, please, kahit paano, naibsan kung ano man yung sama ng loob niya sa akin. Praise the Lord. Ilang po, Yan. Pastor, salamat. So, thank you rin po sa pag-share nyo ng, yun ang good news, di ba? Sa akin din, may mga umalis din na leaders ko. Pinag-aaral natin sila sa Bible School. Tayong nag-send sa kanila. As in, from zero, wala talaga silang alam. So, gumaling na, pinahandle ko ng church, mga outreaches. Dumating yung point na iniwanan. Pero, still, pag tatay ka, wala kang sama ng loob sa anak mo eh. Kahit kumukurot yung sakit. Maiba kasi yung masakit sa loob. Iba rin yung masama ang loob. Okay? Magkaiba yun. Minsan nga, may nagbibigay din eh, sabi niya. Di ba, Lord, sabi mo, kailangan nagbibigay, dapat cheerful tayo. Hindi yung masakit sa loob. Hindi. Mas maganda nga magbigay na masakit eh. Kasi yun yung sacrifice. Hindi mo masasabing sacrifice ang isang bagay na walang sakit. Ang huwag mong ibigay pag masama ang loob. Magkaiba yun ha. Masama ang loob at saka masakit sa loob. Kaya ang sarap na nagbibigay ng yung may sakit eh. Kasi yun yung buhay na sacrifice. Tulad ni Isaac. Sa tingin nyo, hindi masakit ang loob ni Abraham. Bigay yung anak niya. Anong klaseng ama yun? Masakit yun ha. Diba? Kung hindi masakit, di tinuloy na niya sana yun kahit pigilan siya ng anghel. Masakit yun. Pero, yung masakit na in-offering, sinusurrender. Ganon din sa atin. May mga point na ang sakit sa loob natin. Pero i-discern natin, pag masama ang loob natin, surrender mo yan lalo. Mas yun, mas delikado yun. It could destroy you. Pero yung masakit ang loob mo, pero sinurrender mo, God will prosper you. So, sino pong 1 minute na lang? Baka may pahabol pa. Pastor Dexter, yan. Yung mga na-bless kahapon. Ewan ko kung nakabantay si Pastor Dexter ngayon. Ay, mag-screenshot tayo muna. Open cam po tayo bago kayo mag-leave. Tapos closing speech si Pastor Dexter. Oh, may rin yan eh. May matinding experience din yan eh. Yung masakit ang loob. Pero hindi masama ang loob. So, open cam tayo. Okay na. 3, 2, yan, isa pa po. Ay, nandito si Pastor James. Grabe, Pastor James, yung Presonus mo. Nakakalula, kalahating milyon ata yung digital na yun ah. Meron si Pastor James sa mga nangangailangan ng musical instrument dyan sa northern part. Meron pong kapatid natin dito, co-pastor si Pastor James. Contact nyo lang siya. Lahat ng musical instruments sa church, digital or kahit yung analog. So ayan, sige po. Bigyan natin kay Pastor Dexter. Hello po. Gandang gabi. Magandang umaga na ngayon dito. Salamat kay Pastor Joel at napaka-realistic ng mga tinuro niya. And I think part ng pagpapastor is yung pain. Kung hindi niyo po pinagdaanan yon, siguraduhin niyo kung pastor ba kayo talaga. Kasi halos lahat ng nakilala kong
nag-serve sa Panginoon, dumaan sa trials. Hindi lang trials. Ako nga Butas ng karayom. Oo, kaya mahirap. Kaya kailangan po talaga, sabi nga ni Pastor Joel, prayers. Lahat nawala sa akin, financial, talagang nilagpak ako bago ako pumasok sa ministry. Pagka-graduate ko ng theology, excited na ako, ayos, ma-appoint na ako. Biglang nawala na akong trabaho, nawala lahat. Tanong ko sa Panginoon, ako ba talaga itinawag? Bakit ganun? So the lesson there is really, pag nagpastor ka, matututo kang maging dependent lang sa Panginoon in everything, as in financial, emotional, psychological. Kaya kung nagpapastor man kayo, turuan nyo yung mga miyembro nyo na kamustahin din kayo. Kasi we all know na tayong bugbog at walang nakakapansin nun. Tayo yung number 1 target ng kalaban, and napakahirap, especially pag pastor ka. They think of you na mataas, pero hindi nila nakikita yun yung mga pinagdadaanan mo. And ayaw mo rin, ayaw mo sabihin, of course alam din ng iba, pero hindi nila maintindihan yun. Kaya advice ko, sana magkaroon kayo ng mga grupo na not malaking organization, mga friends, fellow pastor na magkakape kayo. At doon yung ibubuhos yung problema. Just to matanggal yung tension, kasi napakahirap pag dumating sa point na hindi mo kinaya. Marami na akong kaibigang hindi na nagtuloy sa pagpapastor. Kaya kailangan mo ng pressure relief na may kakapihan at magtutulungan kayo. Mahirap po maging pastor. It's a very tough na job, at honestly, yung reward na sinasabi sa langit lang. Yun ang reality. You will do good trying to help even yung mga members mo. Pag nakanti mo sila sa mga soft spot nila, magsasalita na yun sa likod mo, maghahanap ng kakampi, sasabihan ka ng masama sa likod mo, and napakasakit nun. So there are times na iniiyak ka parati sa Panginoon, but yun So kagaya nga sabi ni Pastor Roderick, always go back. Yung bakit ka tinawag? Dahil pag ang bottom line mo is hindi mo ma-pick up na ito ay trabaho lang at hindi ito calling, mahirap. Hindi lang mahirap, give up ka. Isipin mo, bakit ba ako nagpapakahirap? Pwede naman ako magtrabaho na lang ng dire-diretso, uunlad pa ako, masaya pa ako sa buhay. Pero kung tinawag ka, well, wala kang magagawa. You need to pass by sa lahat ng trials na yun. But there's joy. Yung joy na yun is hindi yung happiness na sinasabi nating tatawa ka. Yung joy dun, yung pinagdadaanan mong hirap bilang pastor. Yung mga accusation sa'yo, yung mga financial burden mo, and yet nalulusutan mo lahat doon ka yun yung grace na tinatawag na after all this thing, biro mo, nakagraduate anak ko, kagaya ng kay Pastor Joel, pero walang-wala kami. So kahit papaano, kagaya sa istorya ni Ruth,
nag-iiwan si Lord ng along the road ng mga gift. May lalapit at lalapit na tao. Pastor, ito konting love gift ba? And good kung may trabaho kayo. Pero pag sa mga full-time, it's really hard. You need to question. Ba't itong ginagawa ko? Parang wala naman nag-appreciate. But kaso, you need to go back to the very foundation. You are there to serve. Hindi to enjoy, to serve. Kakalimutan natin yung mindset natin na ano ba yun, na masaya parate, na puro blessing, na financial o hindi po eh. If you will check biblically, theologically, tingnan mo pinagdaanan ni Paul, pinagdaanan ni Moses, ang reward lang naman nila lahat sa heaven eh. So wala pong pinagkaiba sa atin. So, nag-aambisyon po kayo mag-pastor at feeling nyo, tinawag kayo, well, you need to accept the fact na mahirap, ngunit sa hirap na yon there is joy. So, yun lang po, keep on praying. Prayer po talaga, napakahalaga. Kasi, tatalikuran ka ng lahat minsan sa isang point ng buhay mo. Well, iisipin mo bakit ko pa naman pinagdadaanan? Well, marirealize mo yung mga miyembro mo dadaan pala doon para makapag-advise ka ng tama. Kaya minsan kinukomplain ko, Lord, dumadaan na naman ako sa ganito, may tutulungan ba ako? Pwede bang shortcut? Kaso walang ganun na bibigyan ka na lang ng wisdom. Usually, pag pastor, yung wisdom na ibibigay sa'yo is through suffering eh. Then you learn, then you apply to others. So, ganun talaga po. Keep on praying because, ito lang masasabi ko, there's a reward sa heaven para sa mga nagpapatuloy in serving others. Nag-aalaga ng kanyang mga piniling tao. So, yun po yung joy natin. Ang joy ko parati is kapag nag-grow yung mga members. So, yun po yung joy. So, yun lang po, Pastor Roderick, Doc. Amen. Grabe. Sabi ni Pastor Ramir na nakakaiyak. Kanina pa nga parang maluwalwa na yung mata ko sabi ni Pastor Paulo ng Dream Purpose Church Antipolo, Pastor, no microphone po kaya hindi siya makapag-share. Basahin ko na lang po itong sabi niya. Sobrang relate ako doon sa depression stage ng pastor. Struggle to lead the church since bata pa ako and hindi mataas yung pinag-aralan. Kung sino-sino lumabas na kaaway ko dahil lang sa paglakad ko sa calling. Mga tao na akala ko sasaya pag nag-yes ako. Halo-halo, nararamdaman ko noon. Gustong sumuko, gustong sisihin si Lord, nalulungkot dahil sa kawalan ng kaibigan. During that time, kasi kabi-kabilang betrayal, I thank God nakaalis ako doon at hinango ako ni Lord doon, leading now for 6 years. 6 years at leading 150 people in our church now. Amen. So yan, thank you po. Let me pray. At bagamat nag-pray na tayo kanina, ipag-pray natin yung mga pastors na nakikinig ngayon na alam kong nakakaramdam ng pagod. Alam mo yon, ang daming nagsasabi nga sa atin ng problema pero wala tayong masabihan ng problema. Pwede rin kayong mag-chat kay Pastor Manalo. Pinasa, no? Kasi siya yung teacher natin dito Huwag kayong mahiya. Meron tayong fatherly figure dito. Pwede nyo rin i-PM ang MBS or kahit sino po dito na pwedeng maging accountability partner natin at maging accountable din tayo at ethical sa mga nag-o-open sa atin na wag nyong ililik at wag kayong mag-iiwan ng resibo, yung screenshot na yan. So, yeah.
Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit.